So update tayo. 2 hours and 21 minutes 2 hours and 21 minutes para marating natin ang San Ricardo Port. Ang oras 12:29. Let's go, ride ship. Dito tayo sa Abuyog, Liti. Papunta ng Mahaplag, Liti. Ang bundok na yan, Mahaplag, Liti. Tapos ano na, Agas-Agas Bridge na. Akyat tayo kasi ano dito. Oops. Ganda dito to, mera. Lawak ng abot ng mata mo. Sa Abuyog, Liti. Magandang kalsada, Dulag, Liti. Makinis, mahabang diretso, Dulag, Liti. Dito sa Abuyog, Liti, ganun din. Magandang tanawin, layo ang abot ng mata mo. Niyugan, kabundukan. Kung anong presyohan ng gasolina sa Maynila, sa Cavite, Calabarzon, Bicol region, ganun din sa Visayas. Sim lang presyohan. Walang mura, puro mahal. Kanina doon ako mag-record sa Agas-Agas Bridge. Napa-only record tuloy ako sa Abuyog, Dulag at saka Abuyog, Liti. Katawan to the max eh. Ay nako, hindi ko talaga ma-perfect ang gusto ko. Ang gusto ko 50, 60, 70 lang. Umabot lagpas ang daan ng Babaran. Talaga naman rin si EDB. Gising ka na naman ng sarili. Hindi naman inaantok. Bakit ko ginigising sarili ko? Yung kaba. Ginigising ko ng kaba. Pag andyan na nangangatog-katog na yung dibdib, yung puso sa kaba. Yan na yun. Dumadabog-dabog pala. Tama ba? Kumakabog-kabog pala. Kumakabog-kabog ang dibdib sa kaba pag naka 100 na lagpas ang takbo. Kahit walang distraction nakakabahan. Bakit kaya pag matuli ng takbo nabubuo na yung kaba, unti-unti nang lalakas yung tibok ng puso mo. Kasi andun ka na sa stage ng nakakatakot. Kaya yun, nag-activate na yung ano, merong tawag dun, yung dumadating ka sa stage na nag-activate na siya. Ang galing din no, ng tao, no? Ang galing ng Diyos gumawa ng ano ng tao. Talagang maramdaman mo na talaga eh. Nararamdaman mo na wag, baga sabi ng Diyos, wag ka magpatulin, ganun. Very dangerous yan. Tama na yan, huwag ka magpatulin, parang gano'n. Tapos dinididma mo sarili mo sa kaba. Dahil yung kaba mo may kasamang enjoyment. Simulat sa pool, di mo pa nagagawa. Nagagawa mo lang sa pagmumotor. So gano'n kasi yan, yung experience sa pagmumotor. Minsan ayaw mo humataw, naglalaro yung sarili mo, na-challenge ka, nag-activate, na-challenge ka sa mga kapwa mong riders, nag-enjoy kayo, hindi nagkarayira ha, nag-enjoy lang kayo. Hindi mo alam anong nasa isip ng isa, hindi rin niya alam anong nasa isip mo. Basta sa akin lang, nag-enjoy lang.
ay may kasamang konting challenge. Sige nga, ayan na. Ay hindi, akala ko yan na naman siya, yung Honda Click. Iba na pala, Inmax siguro. Pero yung Majua, hindi ko alam kung nag-stop over o nandun na sa Agas-Agas Bridge. Magkaangkas ang Magjua. Sana all may Jua. Baka tuloy nito uwi ako sa probinsya, baka makapag-asawa kundi oras. Mayroon pa naman mga dalaga doon, kamag-anak ng sa side ng bayaw ko. Kung kamag-anak ng side ng bayaw ko, asawa ng ate ko, siyempre sa side ng bayaw ko ay pwede mapangasawa, ligawan, may itsura maganda, nag-aral ng teacher. Sabi ng ate ko, huwag ka mag-alala, dito kita hanapan ng mapangasawa mo. Meron dito pag nakatapos na mag-aral yan teacher. Meron akong crush doon, maganda siya, maputi. Kaso pinigilan ako ng ate ko, huwag niyan, kasi kilala ng ate ko ang ugali ng mga tao doon. Siguro di naman siguro magmana ang anak kung anong nakilala niya sa nanay na hindi niya nagustuhan. Siguro yung anak hindi naman siguro magmana, pero nanigurado na yung ate ko, wag yan, hindi ko type ang ugali nun. Sabi ganun. Mamaya napanood, sino ba yung pinag-usapan mo? Baka kami. Yari, hindi naman kilala. Bakit binanggit ko ba na dun sa lugar na yan? Hindi naman nila ako kilala, di ba? Ako lang nakakaalam, saka ate ko, kasi kami nagkikwentuhan, mga pamangkin ko. Sabi ng ate ko, sabi ko din sige, nung umuwi kasi ako bata pa, pero ngayon mga dalagang dalaga na, as in dalagang dalaga na. Alam mo naman sa probinsya, pwede ka mag-asawa ng ano, pwede underage, pwede eksaktong dalagang dalaga. Sa amin probinsya, minor de edad, may anak na. Paaralin, ayaw magtapos ng pag-aaral, gusto mag-asawa. Akala nila okay ang buhay ng may asawa, kalaunan naghiwalay. Ay naku, talaga mga pasaway. Akala na okay buhay pamilya, yung lalaki hindi pa marunong bumuhay. Parang pangkaraniwan lang din na buhay yung ano dyan sa kanyang magulang, di marunong bumuhay. Mga pasaway talaga. Akala mo ganun-ganun ng pagpasok sa pamilya. Pasok sa pamilya, may sarili kang buhay, magsumikap ka. Hindi mo pwedeng ano sa magulang ng babae o magulang sa lalaki, kasi ikaw na yung silbing haligi ng tahanan. Kung as in kapos na kapos ka, as in walang wala ka na, yun kung minsan tawag ka talaga sa magulang, pero hindi permanente, pagalitan ka na. Ano ba talaga ng pagpamilya mo? Walaunan maging kaalitan mong iyong personal na magulang. So ganun yun, hindi basta-basta ang pag-aasawa pag hindi ka preparado. Kaya ako din ako nag-asawa dahil gusto ko mag-asawa ako. Meron akong limpak na salapi. Yung pagsama pa lang namin, hindi mabitin sa budget hanggang mabuntis yung babae, hanggang manganak yung babae, hanggang malaki na yung bata, mamasyal kami kasama yung bata, tapos meron pa rin akong pera. Nakaka-enjoy.
Yun ang gusto ko. Tapos meron kami kabuhayan negosyo. Yun ang gusto ko. Pero mag-asawa ako, wala akong ipon, motor lang, tapos wala naman akong ipon cash. Eh wag na. Paano pag nabuntis anak? Ang motor mo mapunta sa binta. Pag ginapos ka, wala ka na ulit gamit. So yun ang ayaw ko. Gustong mag-asawa, may sapat akong pera, sarili kong bahay, may sarili kong lupa. Hindi bahay na pang mayaman ha, bahay na pang masang Pilipino. Tapos makabili ako ng lote, sariling lote. Ganyan, mayroong nyug. Tapos ano ako, farm, mini piggery. Pag lumago, letson baboy. Ang trabahante, mga pamangkin na walang trabaho, kung may trabaho man, kung hindi sapat ang kanilang income, doon natin kukunin. Dito sa atin, walang kapatid-kapatid, walang pamangkin-pamangkin. Talagang sweldo is sweldo. Hindi pa uminit sa kamay ko ang kita, income natin, bigay agad ang sweldo nyo para everybody happy. Ganun na gagawin ko para pares kayo masaya. Bigyan mo sila ng oras sa sarili. Pag yung nasubsob sa trabaho, bigyan natin ng oras. Hindi mo habulin, yumaman ka ng todo para ibuhos mong oras mo. Subsob mo yung pagkatao mo sa trabaho. Bigyan mo sila ng oras. Pag ganitong araw, pasyal tayo sabay-sabay para masaya, everybody happy. Ganun. Para masaya. Turuan mo sila paano mag savings ng mga, para sa mga financial problem. Dahil ayaw sa gusto mo, darating ang panahon na magkaroon ka ng matitinding financial. So habang may income ka, kailangan bawat plano mo eksaktong-eksakto. Hindi ka magkakamali. Ako, kagaya ko ngayon, ang plano ko, sobrang nagkakamali ang plano ko. Sa year 2025, pagtungtong ng year 2025 hanggang kalagitnaan ng year 2025, hanggang kalagitnaan, malaki ang pira pumasok sa akin. Pag sabihin mo halos 200,000 meron. Saan nang galing? Hindi, saan ba? Disweldo sa Reels Facebook. Problema, mali ako ng plano. Nautay-utay ko. Paggawa kong bahay, na mali ang plano, hindi sigurado na magagawa. Dahil yung tatayo ng bahay, hindi amin lupa, nagbagong isip, umatras, hindi papayag, nahinto ang trabaho, hindi natuloy. Kahit poste, hindi na itayo. Nakaimbak lang ang materialis, wala na, napurnada. Nagbibinta na lang kapatid ko mga materialis, mga hollow blocks. Dami ko nang binili mga panukat, pang-level, kompletos ricados na, pati pang ano ng semento, pang halo, pala, bara. Ngayon doon natingga, nakalawang na siguro kasi mali ng plano. Dahil nagkamali ko ng plano, sumahod ulit ako sa Facebook, 100,000 sarado. Tinayo ko ngayon ng negosyo, tayo ko ng shop, nalugi, walang income, hindi kumita kasi mali, late na kasi. Pag nagtayo ka ng shop, lalo sa electronics, kung baguhan ka palang magsarili, wala ka pang customer yan. Siguro gugugol ka ng 1 year to 2 years bago ka makaipon ng customer.
So maling desisyon nangyari, napunta sa wala ang aking 100,000, nilipad lang. Parang papel lang, parang bula lang, nilipad ng hangin. Parang bula natunaw sa palad ko ang 100. Ngayon mga utang ko hindi ko na binayaran. Ayun, yun pagsubok dumating sa akin ngayon. Sa maling desisyon sa buhay. So ngayon gagawin ko sa probinsya, maghanap kong paraan. Warabyo, ganda. Sayang, natakpan na. Mas maganda kanina doon. Ayun, sakto. Maganda pang view. Warabyo. Bundok oh. Ganda ng bundukan. Layo ka na mo. Bundok ng Mahaplag Leyte. Tama ba Mahaplag? Puntang Agas-Agas Bridge. So daanan pala natin yung tulay na ginawa dyan bago dumating ng Agas-Agas Bridge. Meron dyan bagong tulay. Ihiwalay natin i-upload. Open na ang bagong tulay dito sa Sogod, Southern Leyte. Or open na ang bagong tulay dito, ginawa bago dumating ng Agas-Agas Bridge. Ito dati oh, yung unang-unang uwi ko sa probinsya. Sabi ko ang hirap nito, pabalik ko, grabing losong. Kasi ito sobrang haba nitong losong. Paano na kaya kung pabalik, matarik, pabalik. Sobrang haba. Yung pala, banayad lang pagbalik mo. Banayad lang pala siya. Lalo pag paahon na, sobrang hirap na. Kasi sobrang haba nito eh. Yung pala, hindi naman ramdam. Banayad lang. Saka unang daan mo sobrang haba. Pag ulit-ulit mong dinaanan, iksi lang pala. Nadibago ka lang. Dito na tayo sa Mahaplag na ito siguro. Tama ba? Mahaplag. Karatula. Google Map, hindi ko makita ang kalat. Salamin ko, hindi ko muna sinuot. Baka nalaglag ni salamin ko. Malulubat cellphone ko, nawawala sa pagkasaksak niya. Lipat ko ng saksakan. Stop recording muna. Sayang, nalit ng record. Ganda sana kaninang kabundukan. Natakpan na tuloy. Update ang oras 1:01 PM. 1 hour and 47 minutes para marating natin ang San Ricardo Port. Doon na tayo mananghalian sa San Ricardo Port. Galing tayo ng Port Allen alas 6, tapos ang alas 6, natapos ang alas 7, natapos ang alas 8, tapos alas 9, tapos alas 10, tapos alas 11, tapos alas 12, tapos launa na. 7 hours na tayo tumakbo. So yan, saktong-saktong record natin. Madaanan natin ang bagong tulay. Limit 17 ton, 27, 38 tons. Yan oh. Wow, bagong tulay dito sa pagdaan dito sa bago Agas-Agas Bridge. Search ko sa Google kung ano pangalan ng tulay na yan. Ano pangalan ng ilog na yan. Nadaanan na. Noong January 2025, dinaanan ko yan. Hindi pa bukas. Buti ngayon bukas na. So yan, very good. Pasado. Very good dahil tapos na. Sana wala nang ipadaan dito ng mga truck. Ay hindi, may nakalagay 38 tons eh.
Eh paano ang Agas-Agas Bridge? Siguro truck, pwede truck. Ang mga produkto dito na Cupra hanggang 38 tons pwede. Pero hanggang doon lang sila sa may Agas-Agas Bridge. Hindi na sila pwedeng tumuloy eh. Bawal na sila doon para mapanatili ang tibay doon sa may Agas-Agas Bridge. Pero nakadesign naman siguro yon ng Agas-Agas Bridge ng mabigat na load ng truck. Takpan ng ilong ko, butas ng ilong ko. So sakto yung record ko, na-record ko yung tulay diyan. 1 hour and 45 minutes. 1 hour in 45 minutes para marating natin ang San Ricardo Port, Southern Leyte. Gasolina natin ay nakabawas na ng 2 bar o 3 bar. Mga 3 bar na bawas. So siguro baka hindi pa makakalahati ang mabawas niyan. Doon natin magpagas bukas sa Surigao City, Surigao del Norte. Kasi Surigao City marami pang laman yan. Surigao del Norte tayo magpagas. So hanggang dito lang kasi itong tulay na to bawal pang daanan. Merong bagong ginawa. Ito gagawa sila ng bagong tulay yan, nakaabang. Dapat wag nang sirain ito. Tourist ano na lang, lakaran ng tao. Gagawa ng bago dyan. Buti natapos na yung isa doon. Magandang kalsada dito. Mula Dulag Leyte, Abuyog Leyte. Sa ito na sa may Sugod na dito, Sugod Southern Leyte. Sugod Southern Leyte. So approaching na tayo ng Agas-Agas Bridge sa unahan. Sa unahan, malayo pa kunti. Agas-Agas Bridge. Dahil tayo sa kabundukan, bulubundukin. Sana umabot yung record ko. Paubos na yung memory card ko. Mamaya pagdating sa terminal, mag-delete ako ng video ko doon sa Cavite na hindi ko na na-edit para ano ko yung bagong record. Sa wakas napadaan na naman rin sa kabundukan ng Sugod Southern Leyte. Shout out sa mga taga rito. Nandito ang anak ko doon sa Bato Leyte, doon sa kabilang bundok doon, kabilang bundok doon banda. Doon yung anak ko. Kasi meron akong live-in partner, trabaho ko sa Maynila sa SM Fairview. Nag-live-in kami doon ng 1 year mahigit. Nung nabuntis siya, umuwi sa kanila. Hindi ako nakasunod, gawa na nag-aaral ako ng electronics. Hindi ako makakuha ng motor na to kung hindi ako nag-aaral ng electronics. So maganda naman yung naging resulta na hindi kami nagkatuluyan kasi nakakuha ako ng motor ko. Tupad ko yung pangarap ko maging electronics ako, electronics technician yung trabaho ko, at makakuha ako ng motor. Ang tagal din bago ko nakakuha ng motor kasi mga trabaho ko noon ano lang, zero knowledge ako ng instruction. Trabaho sa restaurant, kainan, karinderya, mag factory worker,
tindahan ng feeds, pagkain ng manok, baboy. Tapos magtinda ng sigarilyo. Tinda ko ng sigarilyo siguro 3 buwan. Malakas din kitaan. Kita ko ng 400, 500 per day. Kaso nakakapagod. Hindi marangal sa akin. Ay, hindi sa hindi marangal, ano, low level sa pagkatao ko. Pinangarap ako maging electronics technician. Ayun, sa wakas naawa ang Diyos. Electronics technician ang trabaho ko hanggang mula 2010 hanggang 2026. Ito 2026. Kahit saan ako lupal ng Pilipinas, pag nakahanap ako ng employer na okay magpasweldo, apply ako. So sana may mga electronics repair shop sa bandang, kahit sa Visayas o kung saan man sa Mindanao, i-PM nyo na ako. Ako 16 years akong technician. You know, wow, what a view. Dito tayo sa Agas-Agas Bridge. Nadaanan na naman kita, Agas-Agas Bridge. Una ko konti, solo ko yung view. Hindi na ako maglakad, mainit eh. Plano ko maglakad ako, yung plinano ko. Kaso nagbago isip ko, pati dun sa San Juanico maglakad sana ako. Para view. Ano kaya, maglakad ako? Daling ko yung ano ko, selfie stick. Try ko kaya? Hindi na siguro. Next time na. Total malapit na ako dito eh. Itong Agas-Agas Bridge mas malapit na sa aking area. Mindanao, isang tawid dagat lang. Diba? Isang tawid dagat lang, dito na ako eh. Pwede ko to balikan i-vlog kapag nakabili ako ng drone. Hindi na ako pupunta na Maynila. Dito lang ako sa Visayas kasi meron akong anak dito. Pag may pera ako pupuntahan ko para bigyan man lang konting pera. Pero hindi na kailangan bigyan eh. Tapos ng supporting matters ko dahil 18 years old na siya. Ay hindi, 20 years old na ngayon. Ilang taon na? Pinanganak August 26, 2025. Ay 2005. Tapos 2015, 10 years. 2025, 20 years. Ngayong August 26, ano na siya, 21 years old. Dalaga na. Pwede na mag-asawa. May trabaho na, tapos na nag-aral. Kaso payo ko sa anak ko, kung makakausap ko lang, papayuhan ko, maghunting ka ng foreigner sa USA. Yun ang huntingin mo, foreigner sa USA. Huwag naman yung matanda, yung kamats mo lang edad, para man lang makatikim man tayo makapasyal sa USA. Sayang, laki ng sweldo sa ibang bansa. Electronics, isang buong kontrata mo lang 2 years, 3 years, asensyado na ako. Unang pangarap ko talaga, makabili akong lupa, nagawan ko ng farm. Lahat ng mga pamangkin ko yun, kukunin kong trabahante kasi marami ko mga pamangkin, babae, lalaki. Kaso pangarap natin hanggang plano. Wala na, umuwi na tayo sa probinsya. Doon tayo magpanimula sa probinsya. Di lang ating pangarap na purnada. Sumuko ako dahil naipagkait sa akin ang panahon. Simulat sa pool kasi hindi man lang ako makaamo ng among milyonaryo. Mahirap talaga pagka mahirap ka lang, kasi hindi ka makahanap ng among milyonaryo. Meron din mahirap na tao na
nagkaroon ng amo na milyonaryong amo. Sana ako ang naging tauhan ni Saldico. Anong klaseng trabaho? Doon tagabukas ng gate. Fights na ako doon. Tapos may DO pa ako linggo-linggo. Pag motovlog ako, sarap. Tapos ang sweldo ko paper bag. Puno isang paper bag kasi sapat na sa akin yan. Huwag yung malita. Politician ako niyan pag malita. Paper bag ayos na sa akin. Pagkatapos yung pala paper bag, bag ang laman papel. Patay ka. Papel, kainin mo papel. Paper bag pala gusto mo eh. Paano mo bili ang pagkain? Papel. Paper bag may laman pira. Sweldo 100,000 weekly, monthly. Karaps. Bilis kang yumaman yan. Pero huwag tayo sa masama. Mahirap yumaman sa masama. Magiging buaya ta. Maging buaya ka niyan. What up yo? Ito na naman tayo sa malawak na kabundukan, malayong tanaw. Paganda. Shout out sa taga rito. Sa taga anong area to? Sogod, Southern Leyte. Sogod to. Kasi nga ang agas-agas breed na sa Sogod, Southern Leyte. Nalampasan na natin ang agas-agas breeds. So ngayon papuntan tayo sa intersection ng Batulete. Nandun yung anak ko. Dumaan ako dyan eh, isang bisis. Umuwi ako ng unang bisis. Unang bisis ba yung pangalawa? Pangalawang uwi ko siguro. Pangalawang uwi ko siguro kasi 4 times na ako umuwi. Una, pangalawa. Ay di, una siguro. Unang bisis kong uwi. Kasi yung pangalawa ay namatay yung kapatid ko. Pangatlong uwi ko, sweldo ko sa Facebook. Ito pang-4. Sana sumahod ba ulit ako sa Facebook ng 100,000. So mag full time vlog ako sa Facebook. Facebook Reels. Ang pag-aralan ko AI. Yun ang gagawin ko sa probinsya. Pag-aralan ko yung AI. Di bali mabusisi ang editing. Basta pag-aralan ko na ma-perfect ko siya. Kasi pag na-perfect mo na, dali na. Ang gagawin kong AI yung nakakatawa. Kasi yun ang gusto ng mga tao, yung nakakatawa. Yung mga kalokohan, nakakatawa. Nagawa kong AI. Yung iba nga dun eh, gawa ng AI, aso. Binigyan ng ice cream, kumain ng asong ice cream. Dumating mama, kinain niya ice cream niya, tanggal lahat. Iyak yung tutang aso, lumpasay siya. Parang batang umiyak. Ang daming tawa. Viral. Ganun-ganun lang pero viral, million views. Parang bata, naglumpasay siya. Update tayo. Ang oras ay 1:20. Tapos 1 hour and 23 minutes marating natin ang San Ricardo Port. Sorry nak, di kita madaanan kasi kulang ang budget ni Papa. Daanan ko sana, makita man lang kahit wala akong maibigay. Di bali, madali ko na siya mapuntahan dito, malapit na ako dito. Isang tawid ko lang Surigao, diyan San Ricardo, dito na ako. May motor na rin yung anak ko, anak kong dalaga. Service Rossi daw. Okay na rin yan na Rossi, para di masyadong mainit sa mata. Kasi mumurahin lang.
Yung mga Honda Click, yung medyo mainit sa mata yan. Magandang klaseng motor. Mga rose-rose lang, ayos na yan. Importante tumakbo. Ingat lang nak, kuha kang driver's license. Siguro nakakuha na siya ngayon driver's license. 1 year na lumipas eh. Shoutout sa anak ko dito sa Batuliti. Diyan kasi nakapag-asawa yung mama niya. Tapos umuwi siya nung nagbuntis. Dito nanganak sa lugar nila. Di kami nagkatuluyan. 10 years walang communication. Di pa uso cellphone. Di keypad pa lang nun. Di pa ako marunong mag-text. Hiram ako ng cellphone sa barkada ko doon sa tinatrabuhan ko sa Quezon City. Lahat ng nakapunbok niya, konti na lang natira, nabura ko lahat. Kakapindot, delete pala, pindot. Bakit may tinatapon sa basura ka ako? Yung pala, napindot ko, delete. Pasaway talaga. Di marunong mag-cellphone. Saksakan ng kabubuhan. Kita naman, nakikita o delete. Kaya tapon sa basurahan. Bakit ko pa inuulit-ulit? Pindot kasi ng button, sabay cancel sa ng okay. Cancel. Burado pa keypad. Mali pindot. Napindot ang okay, delete. Sabi ng barkada. Pangiti-ngiti siyang namutla. Wala na lahat ng kontak, nabura. Sabi ko, pasensya ka na, hindi ko marunong mag-cellphone. Kaya nang hiram ko sa'yo, gustong matuto. Noong natuto na ako, grabe, ang dami ko naging jowa. Tiksmit lang. Tapos meron nang ako na-meet. May na-meet ako, pasok ko sa hotel. Ganon ang kalokohan ko noon nung ako ay teenager. Ayun, ang huli, sa bandang huli, solo tuloy ako. Yan kasi napala mo. Nakajowa, ayun. Pero hindi naman ako nahuli. Kasi yung time na yun ay solo ako. Ituturing na hiwalay kami kasi malayo siya. Malayo din ako. Wala kami communication na. Di ko na alam anong may cellphone ba siya. Kailangan personal mong puntahan. Diba? Wala eh, hindi ako naka-ipon, hindi pa ako electronics no, nagpa-factory worker ako. Sa kasalukuyan nga palang hinahanap yung buhay ko noon. Saan ko makita yung buhay ko, ang tupad ng pangarap. Ito lang, bago ko lang ano yung pangarap, munting pangarap ko, makakuha ng motor na brand new. Sa akin nakapangalan itong 2020, year 2022. Hingi ako ng amo ko ng ano, mga requirements. Boss, pahingi ako ng requirements. Apply ako ng hulugan motor. Sige, no problemo. Bigyan ako apply. Pasado. CI agad. Pasado. Hindi matagal na ako ang motor ko na to, 3 months. Ang bilis talaga ng bilihan ng Honda EDV 150. Talagang sikat na sikat to sa YouTube. Mga vlogger, wala na ang ibang pinag-usapan. Adventure scooter Honda EDV 150 talagang ubusan ng stock. Muntikan na talaga hindi makakuha kung di ako nagtiyaga. Last minute dumating din ang aking Honda EDV 150 brand new kulay red. Ayun, maglilimang taon na sa akin ngayon. Thank you Lord, maraming salamat sa kaunting pangarap na tupad. Nagkaroon ako ng sariling motor. Ayun, diba? Laking tulong. Uwi ko sa probinsya namin. Hindi ko kailan mag-commute. Sarili kong lakad, sarili kong oras, sarili kong araw. Diba? Kasarap. Lahat ng lugar sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, alam ko pupuntahan. Diba? Yun ang kagandahan na may service kang sarili. Pero kang magamit. Uwi kang probinsya, galing ka Maynila, harap sa pag-uwi mo sa probinsya, sikat na sikat ka sa kwento ng mga tao sa probinsya. Grabe, tindi nito.
sabi pa ng isang kapitbahay namin doon, first time in the history, ikaw pala nakagawa niyan. Yan, dyan yung kanto na yan papunta doon sa anak ko. 30 minutes siguro o isang oras papunta doon. Malayo-layo din. So next time na lang kita puntahan na kapag may pera ako. Sumikap si Papa sa probinsya, mag-farm ako, piggery, mini piggery. Kung nakabinta kong baboy, mga 4 na piraso, kabinta ko ng mga 50,000, puntahan kita. Magdala kong karni. Siyempre doon ako tumuloy sa kanyang lolo, sa kanyang lola. Tumuloy doon sa bahay nila kasi siyempre doon yung mama niya at sa kanyang stepfather, sila doon sa lula niya. Kaya ko tagay kami doon sa lulo niya, saka ano, mga tito niya. Tagay kami ng tuba. Tapos sabay uwi na ako. Kaya di ako matulog dun, sasaglit lang ako kasi nga mag-vlog ako, mag-rides ako. Baka di na ako inom, merinda na lang. Kwentuhan sa buhay-buhay. Tapos sabay tuloy na ako sa lakad ko, mag-vlog ako dyan sa Agas-Agas Bridge ito sa Liti. Tapos tawid na ulit ako dyan, Surigao, malapit lang, isang tawid lang. So dito na tayo sa intersection ng dinadaanan ng mga truck. Dito umi-exit ang mga truck galing ng ano, Maasin, Sugod, galing Batuliti, maraming pangalan lugar dyan. Wow, Arab view doon banda oh. Daming landslide sa bukid, pang ganda. Naanin na mga palay dito, wala nang bagong tanim, kakaani pa lang, ito magtatanim pa lang. So dito ako mahataw din, mahaba-haba pa to. Akala mo malapit lang yan, yung 1 hour and 13 minutes niyan. Mahaba pa yan. Hataw-hataw ko dati dito lagi, sagaran ng throttle. Ingat lang, biglang may lumalabas. Stop recording muna. Ang oras ay Sugod, Southern Liti. Hindi ko makita sa Google Map anong part ito ng Liti. Paglampas ng Agas-Agas Bridge. Wow, what a view. Woo! Ang daming lugar sa Pilipinas ganito, malawak ang tanaw mo sa kabundukan. Sarap manirahan dito. Maswerte may-ari ng lupa dito. May pera ko ganyan, gusto ko mabili lupa ganyan, no? Malawak na patagan, tapos ganyan ang tanawin dun bundok. Oh. Ganda, sarap. Dito ko manirahan, busog ang mata mo sa tanawin. Sarap i-record live. Ganda panoorin. Kalibutan ka na kabundukan. Stop recording muna tayo. Mamaya na tayo mag-update ka. Update. Ang oras ay 1:37 PM. 1 hour and 7 minutes. Makarating tayo sa San Ricardo Port. Wow, what a view. Ano, nalita ko ng record. Dapat doon sa Bungan. Malawak na karagatan. Merong beach dyan na kita sa Google Map, malapit sa Liloan Port. Kaso tama-tama pala pag uwi sa probinsya, malapit lang dito, darayuhin ko dito ang vlog ako. Nakabili ako ng drone. Maraming spot dito sa Liti, dayuhin ko kapag nagkapira ako.